Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kabayan, breaking news. Yari na, nabisto na, nahuli sa buwatan, Hontiveros bistado na. Yan mga kabayan, patungkol po riyan ng ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat Kapanig TV, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga karibyo natin, sa thumbnail po natin, Chess nahuli na. Grabe, ito ang dapat na malaman. Ako yan mga kabayan. Dahil nga po riyan, itong si Chess Escudero, nagkaroon ng birthday celebration at nahuli. Ano itong nahuli? Mamaya mga kabayan, pag-usapan po natin yan at bigyan natin ng komento. At ito pa mga kabayan, news updates. Nako, yung Department of Agriculture, mayroon pong pasabog mga kababayan about sa 29 pesos na kilo ng bigas program, no? 29 pesos rice program. Nako, mamaya bigyan po natin ng reaksyon at magugulat po kayo. Magugulat kayo mamaya. At ito pa mga kababayan, mga former, no? Ito former Supreme Court Justice. At former Ombudsman at former Finance Undersecretary at former Commission on Audit Commissioner naghain po ng petition opposing the transfer of the third tranche of PhilHealth excess fund mga kababayan na umaabot sa 30 billion. Nako, ito ang dapat na malaman ng lahat mga kababayan, no? Kasi meron palang nangyayaring ganito. Mamaya pag-usapan po natin yan at eto pa. Pag-usapan din po natin itong reopening of the investigation of the high killings related to the war on drugs, no? Ayon po yan kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Reopening ng mga investigasyon sa killings related to the war on drugs mga kabayan. Pag-usapan at bigyan natin ng komento yan at butatain po natin itong siya Executive Secretary Lucas Bersamin. So ito nga mga kabayan, simulan na po natin dito po kay Chess Escudero. Ayon po sa Bellionario.com 7 hours ago. Yan sino yung nakikita nyo mga kabayan? Ito ito pong caption, no? Lisa Araneta Marcos joins Chess Escudero's star-studded birthday celebration. Naku mga kabayan, nakakatuwa naman, ang sweet naman po, joins Chess Escudero. Happy birthday pala, Senate President Chess Escudero. Dito talaga natin makikita kung gaano po talaga ka-supportive itong si First Lady Lisa Araneta Marcos, no? Supportive po dito kaya bumabawi kaya ito doon sa pagkaka-waiter, pagiging waiter ni Chess Escudero, no, sa Malacanang. Bumabawi lang kaya si First Lady kaya umattend dito sa birthday ni SP Escudero, no? Bumabawi lang siguro to kasi ginawang waiter po ginawang waiter po doon sa Malacanang itong si Chess Escudero. Ano sa palagay nyo mga kabayan? Well, anyway, may aasahan pa ba? Yan ang tanong. May aasahan ba ang taong bayan dito sa Senado? Gayong nakikita, harap-harapan, ipinapakita sa taong bayan na there is something also, no? Mukhang close pala itong si First Lady at si Chess Escudero. Ano masasabi niyo dyan mga kabayan natin? Ito pa. Ito po yung sa Department of Agriculture mga kabayan, news updates. Nako, ano ito? The Department of Agriculture announced that the 29 pesos rice program of the Marcos administration will receive support in the form of 5 billion worth of additional fund according to the Philippine News Agency. Nako, mamaya biltahan to natin to. Mayroon palang ganitong programa. Hindi ako updated dito sa programang 29 pesos rice program. Saan kaya ito mabibili mga kabayan at makabili tayo ng 29 pesos rice program?
Ito ba ay nationwide na o dyan pa rin po ito sa NCR, no? At itong matindi mga kababayan, magugulat kayo. Marcos administration will receive support in the form of 5 billion worth of additional fund. Nako, 5 billion mga kababayan ilalagay dito sa 29 pesos rice program. Sana nga lang makinabang ang taong bayan dyan, ha? Maaari bang i-audit ito? I-audit mo na ito? Well, anyway, sana nga, ako, okay naman yan sa atin, di ba? Lahat ng programa ng gobyerno, as long as para sa taong bayan, wala tayong ano dyan. Ang problema lang mga kabayan, talaga bang makakarating to sa taong bayan? Itong 5 billion worth of 29 pesos rice? Kasi doon nila ilalagay eh. Ano sa palagay nyo mga kabayan? May something ba? Smells fishy ba mga kabayan? Nangangamoy malansang isda ba ito? Well, anyway, napakalaki po yan. 5 billion, no? Kahit 4 billion lang ang maibigay sa taong bayan. Bawat isang Pilipino, siguro ko magiging masaya na. Well, anyway, ano pong masasabi nyo dyan? Baka this is another form. This will be another form of unahan na natin, corruption, di ba? Baka magkaroon ng corruption dito. Isipin nyo sa mga bigas-bigas, di ba? 5 billion, 29 pesos, baka yung takal nito, di ba? Bumibili tayo ng bigas eh. Alam natin kung ano ang tama at mali, di ba? May mga tindahan talaga or may mga nagbebenta ng bigas, no? Na yung mga kiluhan nila, di ba? Lalo na ito, ano ba ito? Pwede ba itong i-audit o yung mga ano lang ito, yung liquidation by certification din ito, mga kababayan, ha? Pag ito liquidation by certification ay baka alams na ito, ha? Itong 5 billion baka mawala ito ng parang bula. Pag liquidation by certification lang ito, baka makita natin dito puro sako na lang, di ba? Puro sako lang kasi pinamigay na yung mga bigas sa ayuda. Di ba? Well, anyway, ito pa mga kababayan, ito yung sinasabi ko, palakpakan po natin ito, ha. Minsan binabanatan po natin itong si Justice Antonio Carpio, di ba? Minsan nababanatan natin to kasi gusto niyang papasukin dito yung ICC, pero ngayong araw na ito mga kababayan, papalakpakan po natin si former Supreme Court Justice Antonio Carpio. Teka lang, ha. Sabi na ko eh. Papalakpakan po natin ngayong araw na ito. Maliban sa kanya, ito pa, Attorney Howard Calleja. Palakpakan din po natin. Former Ombudsman Conchita Carpio Morales. Former Finance Undersecretary Shelo Magno. At si former Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza. For filing petition, no? Opposing the transfer of the third tranche of the PhilHealth Excess Fund na umaabot po mga kabayan sa 30 billion. Palakpakan po natin sila. Sila po yung tumututol, no? Dito sa pagta-transfer ng excess fund na 30 billion from the PhilHealth patungo po sa National Treasury, no? Problema ito ngayon ni Recto, no? Kasi siya may pakana nito, transfer of funds at saka ng Department of Health. Di ba? Kasama yan eh. So, anong masasabi nyo dito mga kababayan? Palakpakan po natin, syempre. Kahit papano, may mga tao palang nakatingin, no? Dito sa, akala ko wala nang papansin dito sa 30 billion ng PhilHealth eh. Akala ko nga wala nang papansin pero meron pala. Yan mga kababayan, suportahan po natin itong nila, petition kasi lahat po tayo siguro nakapagbayad ng PhilHealth, no? Hindi man ngayon ha. Pero nung mga nakaraang employment natin, no? Siguro ko naman nahulugan natin yung ating mga PhilHealth. At tayo po may pakialam dito sa kanilang ginagawa, no? Na pagta-transfer ng fund.
Tapos ilalagay lang sa unprogram funds mga kababayan. Ay, unprogram, oo nga, ang unprogram project. Okay, di alam na pag sinabi nating unprogram, liquidation by certification na naman yan. Di ba? Pirma-pirma lang konti, okay na. So yan mga kababayan, at eto pa ang balitang dapat nating bigyan rin ng komento. Ito, matindi to eh. Executive Secretary Lucas Bersamin, mga kababayan. The reopening of the investigation of the high killings related to war on drugs should indicate that the Marcos administration places the highest importance of the fair dispensation of justice and on the universal observance of the rule of law in the country. Alam nyo mga kababayan, isa lang pong ko dito, naiisip, dito po sa investigasyon sa Quadcom, kung mayroon mangyayari sa Senado, ganun rin po ang magiging opinion ko eh. Etong statement na ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin, at itong mga nandito sa Quadcom na nag-iimbesta di umano sa extrajudicial killing at sa war on drugs, mga kabayan. Isa lang po ang opinion ko sa kanila. Pinalalakas po nila ang loob ng mga masasamang elemento ng ating bansa. Pinalalakas po nila yung mga loob ng mga kriminal. Hindi na po ito justice for the Filipino eh. Yung mga ordinaryo, talagang naghahanap ng justice, Ang mayroon po tayo ngayon, mga kabayan, based on their investigation, ang mayroon po tayo ngayon, hustisya para sa mga kriminal. Kasi, di ba, sila po yung tagapagtanggol ng mga kriminal ngayon. O yan pong lumalabas, totoo po, di ba? Pag-reltukan lang tayo dito. This administration, kasi utos naman ito, hindi naman ito magsasalita kung hindi inutos sa taas, di ba? Sabihin na natin, this administration, at saka aminado naman si Congressman Ace Barbers, di ba? Na sinusunod lang nila ang utos ng nasa taas. Meaning mga kabayan, this administration is protecting the criminals. They are not protecting the Filipino people. Kasi kung protektahan po nila ang sambayan ng Pilipino, gagawin po nila yung ginawa ni PRRD. Gagawin po nila yung ginawa ni PRRD. Nasugpuin ang droga through war on drugs. At saka yung NTF-ELCAC, diba? Meron din yan eh. Pero dito tayo mag-focus sa war on drugs, mga kababayan. Yan nga po, ang sabi ko nga kanina, kung mahal talaga, kung they are doing this for the Filipino people, diba? Gagawin po nila yung ginawa ni PRRD. Kasi mas marami po ang makikinabang dun eh. Dito, sino po bang nakikinabang dito sa ginagawa nilang mga investigasyon? Yung mga kriminal. Lumalakas po ang loob nila kasi alam nila may tagapagtanggol sila ngayon eh. Nandyan po si Congressman Ace Barbers, nandito po si Executive Secretary Lucas Bersamin, nandito po ang presidente. I don't know if they're doing this for the Filipino people, mga kabayan. And I think, ulit-ulitin ko po and I think they are doing this for the criminals. Itong investigation ito, para po ito sa mga kriminal, Kaya kung ikaw ay sa kriminal, pumunta ka na sa sa Kamara, sa Senado, or di kaya kontakin mo si Lucas Bersamin. Magpatulong kayo. Magpatulong po kayo sa kanila kasi sa ang panahong ito ay para sa inyo. Ang panahong ito ay para sa inyo, hindi po ito para panahon ng sambayan ng Pilipino. Exempted po yung mga mabubuting tao dito. Yung gumagawa ng kasamaan, panahon nyo po ito. Panahon nyo po ito. Kasi may tagapagtanggol kayo eh. Di ba? Lumalakas ang mga loob niyo dahil dito eh. Di ba? Dahil dito sa mga katulad nito. At sa investigasyon dyan sa Quadcom na yan. Correct me if I'm wrong, mga kababayan, pero parang ganun pong lumalabas eh. Di ba? At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po.
Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Tila sadyang nagkalabasan na ng katotohanan. Kahit ilang pilit na idinawit ang mga Duterte at kahit ilang beses na ginawa ng kaliwat kanang kasinungalingan di umano, ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, kahit ilang testigo o star witness pa ang haharap sa hearing, ay hindi niyo mapipigilang lalabas ang buong katotohanan. Ayon pa nga sa isang kasabihan, sadyang laging mananaig ang kabutihan laban sa kasamaan. Matapos subukang idawit ang nooy naging Pangulo na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, buong pagkatao at lahat ng kasinungalingan na plano umano ni Mary Ann Maslog o mas kilala bilang Jessica Francisco, tila binasag at natimbog ni Senator Bato de la Rosa at mga senador sa pagdinig sa Senado. Tila laking sampal ng katotohanan kay Risa Hontiveros nang mabulabog ang di umano'y peking witness na si Mary Ann Maslog at nabulatlat ang tinatagong baho matapos makalkal ito ng mga kasamahan niya sa Senado o mga senador sa hearing ng tinangka nitong idawit umano ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Matapos tila napahiya at walang napala sa nasabing hearing, Risa Hontiveros nasampal ng katotohanan at ipinatitigil na umano ang nasabing hearing sa Senado. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin at yun na nga mga kapanig. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na kung may plano man silang idiin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay dapat galingan nila. Kung kukuha sila ng star witness ay siguraduhin naman nila na magaling at hindi sila mapapahiya sa pagdinig. Kasi kung uulit-ulitin lang nila ang kanilang ginagawa ngayon ay talagang So gaya nga po sabi ko na mga kabayan, ang panahon po ito ay panahon po ng mga kriminal. Tingnan niyo po yung mga witness nila mga kabayan, puro po galing sa kulungan. No, kung hindi man galing sa kulungan, yung may mga kaso, yung ginagamit nila, no, dito sa hearing na ito. So congratulations sa inyo kasi nagagamit niyo yung mga talent ninyo. Yung mga talent ninyong pagsisinungaling, di ba? Para po talaga ito sa mga may kaso at mga kriminal mga kababayan. Kaya tuwang-tuwa sila no? They are praising this administration for doing this, di ba? Aaksaya lang sila ng kanilang pagod, pera at panahon at talagang mapapahiya lang sila ng paulit-ulit. Payo pa ng marami sa ating mga kababayan ay kung umaasa silang si Hontiveros na masisira nila ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mata ng taong bayan ay dyan sila nagkakamali. Kasi hindi na bobo at uto-uto ang mga taong bayan ngayon. Kilalang kilala na nila kung anong klaseng tao si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at siya yung klaseng tao na may tunay at totoong pagmamahal at malasakit sa taong bayan. Dagdag pa nila ay kitang-kita naman daw nila ito sa mga achievement ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Lahat ng kanyang proyekto ay ramdam ng taong bayan. Bago siya mag-iisip ng kanyang gagawing hakbang ay palagi niyang iniisip kung ito ba ay makakatulong sa taong bayan or hindi. Kahit lahat ng kanyang mga napagtagumpayang proyekto ay talaga namang ramdam na ramdam at marami sa ating mga kababayan. Banat pa nila ay bakit naman daw sinasayang ni Hontiveros ang oras at pera ng gobyerno sa mga walang kabuluhang investigasyon. Bakit hindi na lang niya imbestigahan ng kanyang sariling anomalya sa PhilHealth noon na siya ay parte pa nito. Banat pa ng marami sa ating mga kababayan ay kung makapag-imbestiga itong si Hontiveros ay parang wala di umano itong bahid ng dumi ng nakaraan. Bago daw siya pumuna ng baho at dumi ng iba ay dapat manalamin daw muna siya kasi hindi niya namalayan na ang kanyang pinupuna na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay siya pala itong malinis ang pagkatao kumpara sa kanya. Nang lumabas So yan mga kabayan, pahiya po itong si Hontiveros mga karibin natin at ano po ang inyong opinion, reaksyon or kritisismo sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion. Maraming salamat po.